Shoutout sa'yo, Attorney Claire. Oh, ano nangyari? Malinaw naman ang tanong ng reporter. Ano ang masasabi mo sa patuloy na pagtaas ng kriminalidad at illegal na pulburon sa ating bansa? At nakasiroin ka lang sa Davao? Hindi mo ba alam na ang Davao ay napakalawak at nahahati ito sa maraming parte? May Occidental, may Oriental, ha? Higit pa. Oh, bakit Davao lang? Dahil nandun si Duterte. Hindi mo naisip na ang kriminalidad dito sa Luzon ay napakataas, mas mataas. Ha? Fake news kayo. Sinasabi nyong bumaba ang kriminalidad. Ano yung mga nangyaring krimen na natagpo ang patay sa maleta dito sa Caloocan, na natagpo ang chap-chap na nakalagay sa cooler? Oh, ano yun? Di hamak na mas karumal-dumal ang krimen na nangyayari rito sa norte. Ano masasabi mo sa mga snatcher dyan sa Road 10, dyan sa Maynila? Ano masasabi mo mga snatcher at saka mga nang-hold up dyan sa may C5 Katipunan? Okay lang yan? Ano masasabi nyo doon sa mga nagla-live at ginagawang content ang paggamit ng illegal na pulburon? Pakipaliwanag nga. Kasi ako, ordinaryong Pilipino, naintindihan ko yung tanong ng reporter eh. Naintindihan ko yung tanong ng reporter at malinaw sa akin yun. Oh, bakit nakasiruin ka lang sa Davao? Dahil kontra kayo kay Davao. Kay Duterte, kontra kayo kay Duterte. Hindi kayo nag-iisip, pero pasintabi na po at ako'y umihingi na ng paumanhin sa inyo kasi abogado kayo. Ako bilang ordinaryong Pilipino at mamamayan, naintindihan ko yung tanong ng reporter. Oh, wag ko kayong masasaktan. Reaction lang ho ito. Oh, alam ko kasi, no panahon na hindi pa presidente ang administrasyon na to, yung Pangulo ngayon, malupit at grabe ang atake nyo kay Bongbong Marcos. Talagang hindi masisikmura. Kasi nga, liberal party kayo, dilawang kayo. Pero ngayon nakakapagtaka. Kinuha kayo na pang-atake sa mga Duterte. At yan ang nakikita namin. O, di ba? Naubo ko. Nasamid ako. Sorry. Sorry. Ano yan? Ginamit ka lang? Natatawa ko dito sa ating USEC/vlogger Claire Castro. Pinasinungalingan niya yung kumakalat na balita na na-detain daw ang First Lady sa Amerika. Noong March 14, sa PCO press con, sinabi ng hitad na si Claire Castro, ang ating kumare na pambansang ante ng bayan, na dumating na sa Pilipinas ang ating First Lady. Parang as a matter of fact, mga 5:58, dumating siya dito dahil naka-schedule ang kanyang meeting, etc. bla bla bla. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita si Liza Marcos. Wala bang pa-live dyan? At kung pupunta kayo sa Facebook account ni Liza Marcos, makikita nyo ang daming post ng lola nyo. Puro throwback. So ano ba to, Claire? Nagkakalat ka na naman ba ng maling impormasyon sa aming mga Pilipino? Tandaan mo, Claire, hindi lang mga BBM supporter ang amo mo. Kahit kami mga Duterte supporters, amo mo din kami. Dapat naglilingkod ka rin sa amin. Dahil ang sweldo mo, may ambag kami dyan. Hindi ko alam kung magkano talifin ibinigay sinibangag. Pero tandaan mo, may ambag kami sa sweldo mo. Hitad. Claire Castor! Malalang malala ka na talaga, ma'am. Bakit yung nag-viral na pulis na naglahad lang ng saloobin niya sa social media ay inyong kinasuhan? Yung mga sinasabi niya, totoo naman. Sino ba talaga ang nagpapasahod sa kanya? Kayo? Hindi! Mga Pilipino. Ultimo nga kayo, pinapasahuran kayo ng mga Pilipino. Pinasuhan nyo ng inciting to sedition. Ang sabihin nyo, sa mga sinabi niya, kayo'y baon na baon.
Tama naman talaga ang sinabi niya. Pulis siya ng Pilipinas. Hindi siya pulis ni Bonget at Lisa Tanas. Ang mandato niya bilang pulis ay protektahan ang bayan. To uphold the Constitution. Kung yung utos ng chief niya ay mali, bakit niya susundin yun? Asan ang inciting to sedition dun? Sa totoo lang, lahat ng mga sinasabi niya, sapul. Para sa inyo na ang administrasyong ito'y pinagtatanggol. Kaya kayo dyan sa gobyerno, hindi nyo makukuha ang respeto ng mga Pilipino. Hiya kayo, pinapasahuran kayo ng mga Pilipino para magserbisyo. Sa mga ginagawa nyo ngayon, pinapakita nyo lang na parang diktador talaga kayo.